Samantala, sa puntong ito, balikan natin si GSIS Executive Vice President Attorney Joseph Philip Andres. Hinggil pa rin sa emergency loans para sa mga miyembro ng GSIS dahil sa Bagyong Maymay at Habagat. Attorney Andres, magandang tanghali po. Again, magandang tanghali, maginhawang tanghali, Sir Josh. Mukhang ito yung pruweba na medyo masama pa panahon. Medyo nawala yung signal namin dito for a while. Kaya po, yes, tama po yung sinabi nyo. Ang GSIS po is going to offer its members, both active members and pensioners, ang ating emergency loan program po. Okay. Attorney, sino-sino po ang kwalipikado na maaaring maka-avail nitong GSIS emergency loan sa ngayon? Apo, Sir Josh, for active members, dapat po ang ating miyembro ay nagtatrabaho o naninirahan sa isang lugar na naideklara as being under a state of calamity. So, dapat po ang kanilang opisina o ang kanilang tinitirhan ay nandun po sa tinamaan po ng sakuna na ito. At para naman sa ating mga pensioners po, dapat, since wala na po sila sa trabaho, dapat po sila ay naninirahan sa lugar na na-declare as a calamity zone po. Okay. Sir, pwede din po ba ito kahit yung may existing loans at magkano po ang matatanggap nila matapos pong ibawas yung kanilang balance kung maaari? Yes, ma'am, pwede po talaga dahil the GSIS designed the program para po lahat ay magkaroon ng assistance na immediate. Ang standard po natin na emergency loan ay 20,000 pesos. Pero nalalaman naman po natin na dahil sunod-sunod naman po ang magpasok ng mga bagyo, typhoons, etc. at ano pang sakuna, ay hindi mo pa natatapos bayaran kasi 3 years to pay itong loan na ito, ay meron na naman tumama. So para po sa mga existing members natin na merong existing loan, ay pwede po sila makapag-loan up to 40,000 pesos. Para po ang mangyayari dyan, isasarado po yung kanilang existing loan at magkakaroon sila ng proceeds na at least 20,000 pesos po. Para naman po sa walang loan, diretso po sa kanilang 20,000 pesos po. Okay. So, nabanggit niyo po kanina na kailangan nasa state of calamity po yung kanilang tinitirhan, Attorney Andres. Paano po yung mga labis na binaha pero hindi naman na-declare yung kanilang lugar na under state of calamity at yung mga lalo na yung mga nasira ng husto yung tahanan? Tama po yan. Meron pa po kami ibang packages pero kami po, umaasa po kami that the local government units in their judicious view of the incident sa kanilang jurisdiction ay eventually will decide whether or not to declare such a na may state of calamity. Dahil nga po, for example po, dahil ngayon po, ang province of Cavite pa lang po nakakapag-declare dahil po sa monsoon rains na ito. And we are expecting other local government units to follow suit dahil baka naman po, dahil nga po nagkaroon ng sakuna, medyo baka binaha sila, baka it is taking time for them to mobilize and to come up with a formal resolution within their jurisdictions. Pero inaasahan po namin, kasi ngayon pa officially po, it's just the province of Cavite, but we already heard news po na ang Pampanga po, the province of Pampanga will also follow suit and some local government units which were affected. Pero to answer your question po, meron pa po kami ibang loan packages which can be availed of by our members. Pero eto nga po, dahil special to, dahil tulong to dahil tinamaan sila ng isang emergency, itong sasakuna. Okay. Sir, ilang porsyento naman po ang interest ng emergency loan at ano po ang payment terms nito? Opo. Ang ating interest rate po dito ay napakababang 6% and this will be paid through 36 equal monthly amortization. So 3 years to pay at 6% interest. Napakababa po niyan dahil nga po ang adhikain natin ay makapagbigay ng immediate assistance sa ating mga miyembro at pensyonado na alam naman natin hindi biro ang tamaan ng mabaha kayo, baka tinangay yung bubong, etc. Para po agaran meron silang tulong na maaasahan mula sa GSIS. Okay. Attorney, saan po maaari mag-apply at maaari din po ba itong i-apply online sa GSIS Touch? Gaano po kabilis sa magiging proseso at para ma-release itong loan na to, itong emergency loan? Opo, Sir Joshua, gaya po ng ating mga loan products, GSIS is encouraging its members po to avail of the loan through our GSIS Touch application para po at the convenience of their own homes, gamit ka lang ng smartphone, at as long as may signal, pwede na po kayo makapag-avail ng loan. No need to go to our offices dahil gusto nga namin convenience sa ating mga members, both active members and our pensioners,
para makapag-avail ng loan dahil nga tulong po ito. But in the unlikely event po, or in the possible event that some of our members and pensioners ay wala pong signal, baka bumagsak ang kanilang lines, etc., pwede pa naman po sila magpunta sa ating mga tanggapan and there will be employees who will assist them. Sir, sakali po na madagdagan pa yung mga lugar na idedeklarang under state of calamity, may posibilidad po ba na palawakin din ng GSIS yung coverage po ng emergency loan? Opo, tuloy-tuloy po ang pagpapalawak namin sa coverage nito. As soon as there is a declaration from the local government unit, ina-update po namin to. Kaya nga po sa ating mga miyembro, pinapayuhan po namin sila na bumisita po sa aming official website, that's www.gsis.gov.ph, para po makita kung pumasok na po sa listahan ng kanilang lugar. Dahil nga, sabi natin, di ba, baka mga may challenges pa ibang LGUs dahil nga nabaha sila, kaya hindi pa sila nakakapagsumite. But hopefully, as soon as makapag-submit po, mabilis naman po mag-aksyon ng GSIS. And once approved, for example po, dito sa province of Cavite, starting tomorrow po, pwede na po sila mag-apply using the app. And in as early as 1 to 3 banking days, makukuha na po nila ang proceeds to be deposited to their account, either land bank or union bank account po. Okay. Attorney, bukod po sa loan, may iba pa po bang assistance o payment relief na maaari pong asahan ang inyong mga GSIS members na matinding naapektuhan po ng kalamidad? Opo. Bukod po dito sa emergency loan, tuloy pa rin po yung aming Balik Ginhawa program. Yung Balik Ginhawa program nga po namin ay ang pinalawak ng version, itong version 2 ng Balik Ginhawa. If a member has an existing loan po, December 2025 up to May 2026, pwede po sila mag-avail ng program na ito para po maibalik ang kanilang mga loan amortizations, at ang effect po nito ay mag-extend lang po ang kanilang payment period commensurate to the period na kinuha nila, nabalik sa kanila, and wala po sa kanilang additional interest dito. So, open pa rin po ang aming Balik Ginhawa 2 program para po lubos na makatulong sa ating mga members, both active and pensioners po. Right, sir, mensahe nyo na lang po sa mga government employees at pensioners na naapektuhan nga po ng habagat at bagyong Maymay na nangangailangan ngayon ng financial assistance. Unang-una po, maraming salamat sa pagkakataong ito na mabigyan kami ng tsansa makapag-reach out sa ating mga members. To our members po, please monitor po ang aming website and our other official channels para po makita nyo kung nasama na po sa listahan ang inyong lugar para po kayo ay makapag-avail ng emergency loan kung kailangan nyo po. Ito naman po ay hindi pwersahang loan. It is just GSIS's way of showing to its members that we are here to help whenever a contingency like a flood or a monsoon rain or a typhoon comes about. So ito po, gaya po sinabi natin, dahil nagpapasukan pa rin po ang mga declarations coming from the local government units, dadami pa po yan. Asahan po natin dadami pa. But for the meantime po, Cavite, as early as tomorrow, pwede na po sila. Alright. On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. GSIS Executive Vice President Attorney Joseph Philip Andres. Thank you, sir.